Yo! Kumusta mga anime fans? Welcome back sa isa na namang epic recap ng My Hero Academia Final Season, Episode 3. Kung hindi mo pa napapanood ang Episode 1 at Episode 2, no worries, pwede mong balikan yan sa playlist dito sa channel. O kaya i-check mo lang sa description sa baba. Ayos, ready ka na ba? Simulan na natin to. Sa opening scene pa lang, pinapakita na agad kung paano nahuli si All Might sa kamay ni All for One. Habang si Deku naman ay naiipit sa laban kay Shigaraki. Halos lahat nagpapanik kasi mukhang mamamatay na si All Might. Pero biglang, boom! Isang malakas na pagsabog sa likod, at ayun na, entrance ni Bakugo. Na-tease na to sa previous episode. Si All for One, handa nang tusukin sa gitna si All Might. Habang si All Might naman naaalala yung sinabi noon ni Naite, na nakita niya sa vision na mamamatay si All Might habang lumalaban sa isang villain. Cutscene. Pinakita naman sandali yung mga normal na tao, mga busy sa daily life nila. Habang sa news, nagre-report sila tungkol sa kakaibang ulap na bumabalot sa Japan. Mukhang nasa Amerika yung news station. Kasi sabi nila, pwedeng makaapekto pa yung bagyo hanggang North America. Lahat ng tao nakatutok sa TV. Lahat nagdadasal na sana hindi mamatay si All Might. Then finally, balik tayo kay Bakugo. Lumilipad siya papunta kay Deku, hinawakan niya ang kamay ni Deku, at sabay silang nag-swing papunta sa ere. Doon pinapakita si Gear Shift Guy, na nagwa-warning kay Deku, na kapag ginamit niya agad ang full gear shift, hindi niya makokontrol ang recoil. Kailangan daw niya itong gamitin ng may timing. Kasabay nito, nakikita rin natin ang soul ni All Might na nakabantay. Then boom, si Deku, ginamit ang second gear, at sa sobrang bilis, itinapo niya si Bakugo papunta kay All Might. Habang si Shigaraki naman, tawang-tawa. Sinasabi niyang kahit lumakas pa si Deku, hindi niya mababago ang tadhana ni All Might. Ayon pa sa kanya, kapag namatay ang taong nagbigay ng pag-asa sa mundo, mawawala rin ang panaginip na yun. Pero syempre, hindi papayag si Bakugo. Lumipad siya diretso kay All Might, at grabe, ang animation dito mga kaibigan, sobrang badass. Habang nangyayari to, may flashback kung paano sinabi ni Naite dati na nakita na niya ang hinaharap ni All Might, isang laban na ikamamatay niya. Pero sinabi noon ni Deku, hindi ko hahayaan mangyari yan. At kahit si Naite, kahit nakita niya yung vision, may tiwala siya, na may mga taong hindi basta susuko. At naniniwala na hindi mamamatay si All Might. At oo, mukhang may dasal nga talagang dininig. Si Bakugo, finally, nakarating kay All Might. Nagulat si All for One, hindi niya inexpect na maaabot siya ni Bakugo sa oras. Naalala natin yung sinabi ni All Might noon. Kapag nagkaisa si Deku at Bakugo, walang makakapigil sa kanila. Tiningnan ni All Might si Bakugo, at sinabi niya, ikaw ang mananalo. At sa dream world ni All Might, kinausap siya ni Naite, sabi niya, tapos na ang pangarap mo, pero nabago mo ang hinaharap. Ibig sabihin, kahit nasa bingit siya ng kamatayan, nabago ni All Might ang kanyang kapalaran. Bago tuluyang mawala ang panaginip. Sinabi ni All Might ang isang kasabihang parang ganito. Kahit ang hari, bago mamatay, ipapasa pa rin niya ang trono sa kanyang prinsipe. Sabay sabi ni Naite, hindi pa ito ang katapusan mo, All Might. Pagbalik sa realidad, nakikita natin si Bakugo habang inaalalayan niya si All Might, lumipad sila palayo habang pinapanood ng buong mundo sa TV. Lahat kinikilala si Bakugo, at pinapakita rin ng iba't ibang characters na nagre-react. Pagbagsak nila sa isang gusali, sabi ni Bakugo, Sensei, huwag mong agawin ang linya ko. Then, boom! Biglang lumitaw si Edge Shot. Yung huling piraso ng katawan niya, gumalaw. At dahil doon, na-repair niya lahat ng internal damage ni Bakugo. Lahat ng organs, lahat ng bali, inayos niya sa sarili niyang paraan. Pero syempre, grabe yung sakit na dinanas ni Bakugo. Sabi niya, alam ko, pero salamat. Salamat sa pagpapanatili sa akin na buhay. At dito, hindi ko mapigil ang maiyak, mga bro. Si Bakugo talaga, isa sa pinaka-epic at emotional na hero sa MHA. Makita siyang ganito, sugatan pero nakangiti pa rin. Grabe, sobrang tagos sa puso. Guys, eto na. Habang si Edge Shot ay nagpapaliwanag, sinasabi niya kung paano niya ginamit lahat ng lakas at abilidad niya para mailigtas si Bakugo.
Ginamit niya ang full the body technique para ayusin ang mga sirang laman loob ni Bakugo, pinaga niya ulit ang puso at baga niya kahit halos imposible na. Tahimik lang si Bakugo habang nakikinig, at sa likod, nakatingin si All Might, na napapangiti habang naaalala niya kung paano sinabi noon ni Bakugo na magiging mas malakas pa siya kaysa sa kanya. At doon nga, Bakugo is back. Bumalik siya sa tunay niyang anyo, mas matindi, mas buo, at syempre mas galit. Sabi pa niya, "Tung all for one na to, sa harap ko pa? Lagot ka ngayon." Samantala, si All Might naman, kahit sugatan na, pabiro niyang sinabi. "Hey, anak, ako tong pinagtatanggol mo, ha? Duguan ako rito, tulungan mo naman ako makagalaw." Nilapitan siya ni Bakugo, at nang mag-abot sila ng kamay. Inilipat ni All Might ang kaunting lakas na natitira sa kanya, yung energy mula sa armor na suot niya. At dito na ipinakilala ni Bakugo ang buong pangalan ng kanyang hero form. The Great Explosion Murder God Dynamite. At syempre, sabi ni All Might habang nakangiti, "Pasensya na, anak, yan lang ang maibibigay ko sa iyo ngayon." Pero si Bakugo, todo ngiti pa rin. "Sulit to, sensei. Kahit kaunting power lang galing sa iyo, panalo na ako." Habang nangyayari yun, pinapakita si All for One, galit na galit at naguguluhan kung bakit hindi pa rin niya kayang tapusin si All Might. Sabi pa niya, "Bakit ako nagagalit ng ganito?" At sa sobrang inis, nagdesisyon siyang ituloy ang plano. Ang ibigay lahat ng kanyang quirk kay Shigaraki para maging perpekto ang katawan nito. Pero bago niya magawa, biglang pinigilan siya ni Shigaraki mismo. Naiinis si All for One, hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya makontrol si Shigaraki kahit ganun na siya kalakas. Habang nagagalit si All for One, dumating bigla si Bakugo sa harap niya at sinabing, "Ako ang final boss mo." Sabay, boom! Itinaas niya ang kamay niya, hinawakan ang ulo ni All for One, at pinasabog ng malupit. Sobrang intense ng eksena, parang buong mundo napahinto. Sa headquarters, abala naman ang mga hero sa rescue operation. Pinapakita kung paano nila sinasagip ang mga sugatan. At hinuhuli ang mga natitirang villains. Unti-unti nang nakokontrol ang sitwasyon sa buong Japan. Lalo na sa mga lugar kung saan tapos na ang labanan. Pero sa National Stadium, may bakbakan pa ring nagaganap. Dumating si Mr. Skeptic kasama ang kanyang team para tumulong sa evacuation. Habang sa Takuo Hospital, sinisiguro ng mga hero na stable na ang lahat ng pasyente. Samantala, pinakita rin si Lady Nagant na nakatingin sa langit habang naaalala si Midoriya. Nakikita niya mula sa malayo yung mga explosion sa ere, si Bakugo, tuloy-tuloy pa rin sa laban. Sa kabilang side, nagugulat si All Might sa bilis ni Bakugo. "Grabe, gaano siya kabilis ngayon?" Sabi niya. Sagot ni Edge Shot, "Hindi yan tatagal, pero sa ngayon, parang kidlat siya." Si Bakugo, kahit grabe na ang sakit at sugat sa katawan, ginagamit pa rin ang lahat ng natitira sa kanya para durugin si All for One. Habang nakikita siya ni Shigaraki, tawa lang siya ng tawa. "Ha, kahit si All for One, hindi mapatay yang ipis na yan." Tumingin si Shigaraki kay Deku at sinabing, "Uulitin ko yun. Uulitin at uulitin kung papatayin si Bakugo." Pero si Deku, seryoso lang. Alam niyang malala na ang lagay ni Shigaraki, ang bilis mag-regenerate, halos hindi na mapatay. At si Deku mismo, nasa limit na rin. Isang gear shift pa, at baka tuluyan na siyang bumagsak. At dito na tayo sa final stretch ng episode. Pinapakita sa parallel scene sina All for One, Shigaraki, Bakugo, at Deku, lahat handang ibigay ang lahat sa huling laban. Habang naglalaban sina Bakugo at All for One, ramdam mo yung apoy sa puso ni Bakugo, yung determinasyon niya na tapusin to kahit mamatay siya. At doon nga, sa sobrang bilis, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog sa battlefield. Isang kidlat, isang liwanag, si Bakugo Dynamite, lumipad muli papunta kay All for One, handang tapusin ang lahat sa isang huling atake. Si Bakugo, hindi na alam kung ano na talaga ang nararamdaman niya. Habang iniisip niya, "Hey Midoriya, kaya ko pa bang lampasan ka?" Doon niya na-realize, sa ganitong sitwasyon, kaya niyang iwan si Deku sa malayo. At habang nagaganap tong intense na laban, pinapanood to ng lahat sa kani-kanilang screens. Pati mga magulang ni Bakugo, na dati hindi siya makita sa ganitong kondisyon, ngayon, sobrang proud na proud sila sa anak nila.
Bro, grabe talaga. Next level animation. Yung quality, solid. At narinig pa na yung animator ng episode na to, siya rin daw yung gumawa ng Luffy Gear 5 episode. Kaya pala ganito kaganda, man. Habang tuloy ang laban, iniisip ni All for One, paanong ganitong maliit na bato, naging malaking sagabal sa akin. Paano siya mas malakas pa kay All Might? Pero oo nga, si Bakugo yun eh, hindi mo siya basta-basta malalampasan. Tapos bigla, si All for One bumabalik sa flashback niya, naaalala niya yung moment nung sinuntok siya ng gear shift. At ngayon, ramdam na ramdam niya ulit yung aura ni gear shift sa loob ni Bakugo. At dito na, si Bakugo bumanat ng isang malupit na attack kay All for One. Grabe yung impact, hindi na makapalag si All for One. Galit na galit siya, pero hindi na niya may kaila, tapos na siya. Sabi ni Bakugo, talo ka na, tanga. Ako si Bakugo. At dito na nagtatapos ang recap natin ng My Hero Academia Final Season Episode 3. Kung nag-enjoy ka sa episode na to, don't forget to like, i-share mo rin sa mga tropa mong anime fans. At syempre, mag-subscribe ka na, para hindi mo mamiss ang next epic part. I-comment mo rin sa baba kung anong moment ang pinaka nagpa-hype sa'yo. Gusto kong marinig kung Team Deku ka ba o Team Bakugo. So ayun lang muna mga ka-hero. See you sa next episode. Stay hype, stay plus ultra.